Now, we reflected on the words of Jesus na tapos na sa pamamagitan po ng tulong na binigay sa atin ng ating kapatid na si Ate Glo. Maalala ko siguro sa kanyang pag-sharing kanina, ang mga nabanggit nating sakripisyo ng Panginoon, kung kaya't nasabi niyang natapos na, ay mahintulad na rin natin sa mga pagsasakripisyo ng isang magulang, katulad ng ginawa ni Ate Glo. Yung maging present ka sa iyong mga anak, lalo na nung sila yung mga bata pa, yung maging tatay ka at nanay sa kanila nung wala na ang kanilang ama, yung maging patient, mapagpatawad, maging maunawain, yun bang kahit na naghihirap ka na and how you wish to had 4 hands to take care of those 4 children, no? Yun bang madalas kalimutan mo ang iyong sariling plano, ang sariling kaligayahan para lang maasikaso, magabayan sila. These are forms of sacrifice na binibigay, binubuhos ng isang magulang sa kanyang mga anak. And my dear brothers and sisters, every time na taus-pusong nagbubuhos ng sarili ang isang magulang, every time na kinakalimutan ng isang magulang ang kanyang sariling good time, ang kanyang sariling pagpapasyal, ang kanyang sariling mga plano para sa kabutihan ng mga anak. Those were the times na ang magulang na iyan ay namatay para sa kanyang sarili, para sa pagkabuhay ng kanyang anak. Those were the times na ang magulang na iyan ay namatay sa kanyang selfish interests and plans para lamang sa kabutihan ng kaniyang mga anak. Katulad na si Kristo ay namatay para sa ating kaligtasan, para sa ating kapakanan. Ang sakripisyo po ay hindi lamang paghihirap. Ang sakripisyo po ay ang pag-aalay ng sarili dahil sa pagmamahal sa kapwa. In the case of Ate Glo, in the case of lahat ng mga magulang, ang pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Now, dito po sa pagbasa natin sa Ebanghelyo, sinabi po kanina na pagkatapos niyang matikman iyong bitter wine at pagkatapos niyang bigkasin yung mga salitang, "It is finished," sinabi po, then he bowed his head and gave up the spirit. Hindi po nating maaring mahiwalay o i-separate yung pagsabi niyang "it is finished" doon po sa kaniyang pagbitiw o kaniyang pag-give up ng spirit. Ano po itong spirit na ito? Or much better yet, sino po itong spirit na ito na kaniyang give up? Maalala po natin nung bininyagan po si Jesus doon sa ilog ng Jordan. Ang sabi po ng Ebanghelyo, and over him was seen the dove was seen the Holy Spirit in the form of the dove, and a voice was heard from heaven saying, "This is my beloved Son, listen to him." Yun pong spirit na give up ng Panginoong Jesus doon po sa kanyang mga huling sandali sa kahoy ng cross. Ito po yung spirit na nasa kanya, na siyang kasama niya sa kanyang pagtalima ng misyon na binigay sa kanya. And while he was there in the last moments of his life on the cross, pagkatapos ng sinabing natapos na, he gave up that spirit, he turned over that spirit. Kung maalaala po natin sa pagpatuloy po natin ng pagbasa ng Ebanghelyo, pagkatapos mo siyang muling mabuhay, nung binigay niya ang misyon sa kanyang mga apostoles, sinabi niya, "Receive the Holy Spirit. Those sins you forgive, they are forgiven. Those sins you retain, they are retained." Isa pong napakahalagang bahagi ng buong kahulugan ng mga salitang natapos na, itong pagbitiw ng Panginoong Hesus ng Spirit. Because this is the same Spirit that He will give to His apostles, the same Spirit na tatanggapin ng lahat ng binibininyagan. Ito po yung Spirit na nagbibigay sa atin ng ating mga misyon. Balikan po natin ang misyon ng pagkamagulang na ginampanan ni Ate Glo at ng lahat sa inyo na mga magulang.
Parenthood, my dear brothers and sisters, is a mission. Ang pagkamagulang po ay isang misyon na Kristiyano. Sa pagtuturo po ng ating simbahan, ang mga magulang po ay ang mga kasama, katulong ng Panginoong Diyos sa kanyang malikhaing gawain. Parents are cooperators of God in His creative work. At bilang mga cooperators, bilang mga katulong ng Panginoon, bahagi po ng misyon ng pagkamagulang ang magkaroon ng sakripisyo. Bahagi po ng misyon ng pagkamagulang ang magkaroon ng prayer life. Ang patuloy na pagpakinig, listening to the will of God. And of course, ang patuloy na pagsusumikap na sundin, tumalima sa kalooban ng Panginoon. Parenthood, being a way of cooperating with God, must always be attached to that mission. Sinabi po ng Panginoon, natapos na. My dear brothers and sisters, nitong panahon ng Lent, nitong panahon ng Kwaresma, hindi po kaya magandang we also ask ourselves, can we also embrace those words of Jesus as our own words every now and then? Hindi rin kaya magandang we ask ourselves, kaya ko bang sabihin natapos na sa aking buhay? Kaya ko bang, o meron ba akong balikan na mga karanasan sa buhay ko na pinaghirapan ko, binuhusan ko ng aking sarili because of my love for God. Kung kaya at the end of the day, masabi ko rin natapos ko na ang misyon ko. It is very important, my dear brothers and sisters, dahil kung nais nating kilalanin ang ating sarili bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga sakop ng simbahan ni Kristo, we must also try our best to do our best na ang mga salita ng Diyos ay maging bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Na masabi din natin kahit papano, we did our mission out of our love for God. At nasabi din natin, natapos natin yung bahagi ng misyon na iyon. Iyon ang bahagi ng misyon na iyon. Because, let us remember, Jesus gives us His Spirit. Mga magulang, as Jesus took good care of us, saints and sinners alike, as Jesus prayed for all the members of His church, para sa lahat na kanyang mga tupa, pati na iyong mga naghihintay pa o hindi pa gaanong narinig ang mabuting balita. Mga magulang, alalahanin po natin, dapat po nating mahalin ang ating mga anak, pati na po yung mga ipanganganak pa. Because Jesus loves each and every child of God, the born and the unborn. Mga kapatid na may tungkulin sa lipunan, alagaan po natin ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung kayo po'y mga magulang, ang mga anak ninyo. Kung kayo po'y mga guro, ang mga estudyante ninyo. Kung kayo po'y mga local officials, iyong mga citizens o ang inyong mga sakop sa inyong lipunan. At ito po'y ang kinininyo bilang mga tupa na ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. And the more you learn to pour out yourself, the more you learn to sacrifice for the good of this sakop ninyo, the more you become closer and closer to the Spirit of Jesus. At kahit papano, masasabi din ninyo every now and then, natapos ko ang munting bahagi ng misyon ko because I serve these people out of my love for God. Let us be honest, my dear friends, in doing this mission of ours. Mga kapwa kong ministro ng Panginoon, mga kasama kong nagtatrabaho sa simbahan at para sa simbahan, let us put on the Spirit of Jesus, the Spirit of being sent to love our brothers and sisters, the Spirit of being of service, the Spirit of being available
kahit na may paghihirap, kahit na may sakripisyo, because this is what it means to be Christian to our brothers and sisters. Tapos na po ang paghihirap ng Panginoon, ginampanan po niya ang kanyang misyon, but He gave His Spirit to us. Ang kinin po natin ang misyon na ito. At buong pagmamahal, may pagdasal, at may pagtitiwala sa gabay at tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, pagsikapan po natin gampanan ang ating misyon at nang kahit papano, every now and then, maging karapat-dapat din tayong magsabi, natapos na. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ate Glo. Galing po sa inyo, Monsignor.